Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na linggo sa karaniwang panahon. Isama po natin sa ating mga panalangin ang biyaya ng buhay ni Maria Chara Chavez at para sa ikapapayapa ng kaluluwa ni Henara Bainon, Dominador Bainon, Lourdes Valero, Nelly Torio at Lydia Monsalud. Bilang panimula po ng ating misa, makikita po tayong lahat. Magsimula tayo sa ngalo ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapalat kapayapaan karoon ng Diyos sa mat ng Panginoon sa Kristo, naway sumainyong lahat. At sumayin rin. Bilang paghahanda sa ating banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating kasalanan. Ikaw ang dakilang propeta ng pag-ibig ng Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ikaw ang nagpamalas ng pag-ibig ng makadiyos hanggang sa iyong pagkapakasakit sa krus. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ikaw ang nag-atas sa aming mabuhay sa pagkakais sa pag-ibig. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubahin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo
ng may loobing taimtim na totoo at kami rin naway magmahal sa aming kapwa at tao na may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong paghahari ng Sirias, kinausap ako ng Panginoon at sinabi niya, bago kayo pinaglihi, kilala na kita. Bago kayo panganak, itinalaga na kita sa akin upang maging propeta sa lahat ng bansa. Magpakatapang ka, humayo ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng iuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot kung naroon ka na sa kalagitnaan nila. Pakinggan mong mabuti ito, Jeremias. Ang bawat isa sa lupain ito, ang mga hari ng Huda, ang mga pinuno, ang mga saserdote, at ang buong bayan, ay sasalungat sa iyo. Ngunit gagawin kitang sintibay ng isang lungsod na naliligid na ng mga muog, sinatag ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi kanila matatalo sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa ilang Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon yamang ikaw ay matuwid. Ako sana'y sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kablihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Suko ko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo ay may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tangi ikaw lamang. Kaya naman, ikaw, poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Paghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, buong taimtim ninyong nasain ang mga kaloob na lalong dakila. At ngayon ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel. Kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingaw-ngaw o kompyang na tumataginting. Kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng aking pananampalataya, anupat na palilipat ko ang mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin. Kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maidudulot ito sa akin. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob, hindi nananaghilit,
nagmamapuri o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil ang kakayahang magsalita ng iba't ibang wika, mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi pa lubos ang ating kaalaman at ang kakayahan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, ngunit pagdating ng ganap, mawawala ang di ganap. Noong ako'y bata pa, nagsasalita ako, nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga asal bata. Sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin, ngunit darating ang araw na makikita natin siya ng mukhaan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kalamang ito, tulad ng pagkakilala sa akin ng Diyos. Ang tatlong ito ay nananatili: pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magkitayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nagsalita si Jesus sa sinagoga. Natupad ngayon ang bahagi ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sila sa kaniyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya sinabi ni Jesus, walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaan ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. At sabihin din ninyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan namin ginagawa mo sa Capernaum. At nagpatuloy ng pagkasalita si Jesus. Tandaan niyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahon ng Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taon at kalahati at magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kalinawan sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. So dinami-dami ng mga ketawin sa Israel noong panahon ni Eliseo. Walang pinagaling isa man sa kanila. Sinaaman pa ang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtaboyan silang palabas sa taluktok ng burol na kinalatayuan ng bayan upang ibuli sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Yung po ating tatlong narinig ngayon, puro mga propeta. Si Propeta Jeremias, si Jesus bilang propeta rin, at isang banda si Paulo ay isa ring propeta. Ano ba ang propeta?
Ang propeta po ay isang taong naging malapit sa Diyos. Naunawaan niya ang kalooban ng Diyos. At napagwaring niyang siya'y inaatasan ng Diyos na ihayag ang kanyang nalamang kalooban ng Diyos. Gaya ni Jeremias, gaya ni Jesus, at gaya rin po ni Pablo. No? At pinahayag nga ni Jesus ang mensahe ng Diyos. Sinasabi niya sa kanyang kaharap, mga kababayan niya, mga Israelita, mga kabilang sa liping at lahing hinirang at pinili ng Diyos. Sabi niya, parang sinasabi niya, akala niyo ba kayo lang ang tatanggap ng pagkiligtas o kagalingan mula sa Diyos? Huwag kayo pakasiguro. Huwag kayo pakasiguro. Tapos nagkwento si Jesus ng dalawang pangyayari sa matandang tipan. No? Yun po mga balo ng Sarepta, hindi po sila mga kabilang sa bayang pinili ng Diyos. No? Kaya, nung sila yung tulungan ng Diyos na magkaroon makakain, sabi ni Jesus, o kala niyo mga balo ng Israel, hindi. Yung mga balo ng hindi kabilang sa Israel. At yun din si Naaman, hindi po siya kabilang sa lahi ng Israelita. Siya po isang pagano. Pero sa dami ng mga peketo, siyang pinagaling ng propeta ng Diyos na si Eliseo. Si Balo naman siyang pinagdanahan ng propeta si Elias. Kaya siya sabi sa kanila, kayo pakasiguro. Kasi hindi porke kayo ay kabilang sa bayang hinirang, kayo siguradong maayos at ligtas. Hindi. Depende kung ano yung inyong pagtugon kay Jesus. Kaya hindi nila talaga nakilala si Jesus. Kaya nga ang ginawa nila, hindi ba? Talaga nagtutulong nila sa bangin si Jesus. Ilan po sa bangin sa propeta, hindi siya magdadalawang isip, nahihiyag siyang nais sabihin ng Diyos kahit na malagay sa panganib ang kanyang buhay. Yun din ang karanasan ni Jeremias, kung mapasahin yung kabuuan ng ating propeta. Yung Jeremias, kami siyang daraaning mga paghihirap dahil sa kanyang pagiging propeta. Pero dahil kalooban ng Diyos, dahil katotohanan mula sa Diyos, dahil yung marapat sa paningin ng Diyos, sasabihin pa rin nila. Yun ang gawa ng propeta. At si Pablo po ay ganun din, isa ring propeta, tagapaghatid ng naisin ng Diyos. No? Ang kausap niya po ay mga Kristiyano sa Corinto. Kung inyo pong papansinin yung Kristiyano sa Corinto, nung panahon pong sumusunod si Pablo, katunayan kaya siya sumusunod sa kanila para harapin ang kanilang kondisyon, ang kanilang sitwasyon. Yung mga Kristiyano sa Corinto, nagkakanya-kanya, nagpapagalingan, nagpapayabangan. No? Sabi pa rin sa iba, sa simula ng sulat ni Pablo Apostol, ang nagturo sa amin si Cephas, kami naman si Pablo, kami naman gano'n, no? Si Pedro, si Cephas pa rin Pedro. No? O kaya naman minsan yung sa chapter 11, hindi ni Pablo kung paano itong mga Christian sa Corinto magdiriwan ng misa. No? Doon po, pagka nagmisa sila, pagkatapos kainan naman ang hapunan. Ito na pagkain. No? Nangyayari, yung mayayaman sa isang sulok, nagpapakasawa sa mga baon. Yung mga mahirap sa sulok, wala silang pakialam. Kaya sabi ni Pablo, ganyan ba ang magdiwan ng misa? Pagkatapos ng misa, ay nakakanya-kanya. Yan. As di lang yun, nag-aaway-aaway pa sila tungkol sa mga kaloob na rin natin nakaraan linggo, di ba? Mga kaloob, iba, o kaya sa unang bahagi ng ating pagbasa ngayon. Mas magagaling kaming sanya magsalita sa iba't ibang wika. Kami talagang pinapabor ng Diyos. Sabi ni Baba, kami naman nakapagbabasa, nakapaliwanag ng propesiya ng Diyos. Kami naman nagtuturo ng kaalaman sa Diyos. Ano yan? No? Iba't ibang klase po yung mga kaloob o karising ng Diyos. Kaya nag-aawayan nila yun. Sa halip na yung mga karising ay maging dahilan para sila'y kumilos ng magkakatuwag, hindi po nangyayari. Kaya si Pablo ay sabi niya na minsan sa aklat niya sa sulat sa mga taga-Corinto, akala niyo magtotoo sa ginagawa niyo? Hindi. Ayan. Medyo mataray si Pablo. O binasa niyo po yung mga sulat ni Pablo. Lalo sa Corinto, ang taray po niya.
Akala nyo ba tama ginagawa? Mali yan. Ay, yan. Kung gagamitin ko pa yung lingwahe natin. Kaya sasabihin niyan doon ang dapat. Sasabihin niya talaga ang naisin ng Panginoong Jesucristo. Sasabihin ang gusto ng Diyos. Kaya nga, sabi niya, pinag-aawayan niyo kung sino ang mas magagaling ang mga tinanggap na kaloob. Sabi niya, isang pinakamahalagang kaloob. Higit sa anumang kaloob ng Diyos. Higit sa anumang regalo ng Diyos. Ano yung kaloob na yon? Yun ay ang pag-ibig. Sabi sa atin, no? At napakahalaga ng pag-ibig. Sabi niya, kaya mo may pananampalataya ka mang papagalaw ang bundok, mapalilipat mo, baliwala yan. Maghahain ka man ang iyong buhay, sakripisyo, baliwala lahat yan. Ibigay mo man ang lahat ng ari-arian mo. Para sa mga ka. Kung wala namang pag-ibig, sabi niya, baliwala lahat yan. Kumbaga, pinakamalaga yung pag-ibig, yung nilalaman ng puso ng Diyos kasi ang Diyos po ay pag-ibig. At ito yung pinakadakilang regalo ng Diyos sa lahat ng tumanggap ng Espiritu ng Panginoong Jesucristo. Ang regalo ng pag-ibig. Kaya yun na isasabihin sa mga taga-Korinto, huwag kayong mag-away-away, huwag kayong magkanya-kanya, huwag kayong mag-inggitan, sapagkat hindi yan ang talagang pagiging Kristiyano. Pagiging Kristiyano ay mabuo ang inyong samahan, mabuo ang inyong pamilya, mabuo ang inyong pagkakaibigan. Kaya yung sabi niya ang pag-ibig. At saka po niya inalarawan kung ano ang pag-ibig. Hindi po kumpleto yung larawan niya. Pero at least may idea tayo kung paano mabubuhay sa pag-ibig. Yan. At yun po yung ating tingnan ngayon. Puso ko nabibito eh. May gagawin po tayo. Siguro nagawa niyo ito minsan eh. Ng isang pari sa inyo. Babasahin ko muli po yung ilang bahagi ng kalawang pagbasa. Pero pagbasa ko po, medyo i-rephrase ko po ha. Pag binanggit ko po yung salitang pag-ibig, sasabihin niyo. Pag sabi ko ang pag-ibig, ang sasabihin niyo ako. Tapos idugtong niyo yung karugtong, ha? Sige nga po, kaya po ba natin yan? Yung pag binanggit ko po yung ang pag-ibig ay, sasabihin niyo ako ay. Yan. Tapos dugtong niyo po. Okay? Sige. Ang pag-ibig ay matiyaga. Sigurado kaya? Kahit makulit ang bata, kahit lagi muli sa pag-uwi ng asawa. Kahit pagod na pagod ka, nakulit ka ba? Sige. Ang pag-ibig ay maganda ang kalooban. Ang pag-ibig ay hindi nananagili. Hindi talaga, hindi ka naingit ha. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri. Ay, sasabi mas magaling ako sa'yo, sasahong na ha. Patid mo ha. Ang pag-ibig ay hindi mapagmataas. Hoy, high school ka lang, ako college graduate. Di ba? Ang pag-ibig ay hindi magaspang ang pag-uugali. Totoo? Hindi kayo mga sapladita. Ang pag-ibig ay hindi makasarili. Talaga? Ang pag-ibig ay hindi magagalitin. Lahat tayo hindi mapagsalita, pati ako, di ba? Okay. Ang pag-ibig ay hindi mapagtanim sa kapwa ng galit. Okay. Ang pag-ibig ay hindi natutuwa sa gawang masama. Buti nga sa'yo, nadapa ka. Ang pag-ibig ay nagagalak sa katotohanan. Ano? Ako ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata. Ulitin niyo. Ang pag-ibig ay mapagtiwala. Ang pag-ibig ay puno ng pag-asa. Sawang-sawa na ako sa iyo, tagal na nag-iinaganon, tsatsaga sa iyo. Ang pag-ibig ay matiyaga hanggang wakas. Ayan. Di ba? Totoo ba yan? Medyo pa na. Sige. Kung talagang mostly totoo sa inyo, palakpakan natin ang Panginoon. Yeah. Kasi ang Diyos po natin, sabi ni St. John, ang Diyos ay pag-ibig, di ba? Sabi niya. At tayo anak ng Diyos, di siyempre, tayo po'y dapat mabuhay sa pag-ibig. At yun po'y sinasabi ni Pablo sa mga Kristiyano sa Corinto. No? Yan man ay sa loob ng iyong tahanan, sa maliit na kapitbahayan, sa inyong opisina, sa inyong barkadahan, dapat po nakita natin kung ganyan tayo para sa isa't isa. Kung hindi po kayo ganyan, meron po suggestion yung isang
facilitator na recollection, sabi niya. Gumawa daw po kayo ng graphic paper, yung may 21 guhit, yung ganyan. Yan, column. Dalawa kasi dito, isulat yung matyaga, mababang loob, mapagtiis, no? As ilagay nyo dan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hanggang 21. Ibig sabihin ng 1 day 1, 2 day 2, 3 day 3. Yan. Ano po yun? Bawat araw, sikapin mo maging matyaga. Pag may naging gawa ka, check. Pangalawang araw, ganun din. Pag naka 21 days ka raw na, lagi mong ginagawa yun, habit mo na raw po yun. So maging habit natin yung sinasabi ni Pablo para yung ating mga samahan, lalo sa ating pamilya, ay talagang maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Tumayo po tayo na. Ihayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao sa ng Espiritu Santo, pinanganak sa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inibig, nanakaw sa naroonan ng mga yumao, nang maikalawang araw na buhay ang muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon ang walang dito at upong sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. bukas loob tayong lumalangin sa ating Amang Diyos upang matamuan natin ang kalooban niya sa mga dinaranas natin sa buhay. Ating dasalin, Panginoon, sa iyong pag-ibig, kami ay linapin. Panginoon, sa iyong pag-ibig, kami ay hinati. Patuloy nawang pakinggan at ipangaral ng simbahan ang mga katotohanang itinuro ni Jesucristo, lalong-lalo na ang paggalang sa buhay at pagmamalasakit sa mga mahihina at inaabot. Manalangin tayo. Paglingkuran nawa ng pamahalaan ang mga mamamayan ng buong katapatan at walang panlalamang upang makapamuhay ang bawat mamamayan ng wasto at may dignidad. Manalangin tayo. Pag-aralan nawa ng bawat botante ang pagkatao at plataporma ng bawat kandidatong naghahangad ng pwesto sa pamahalaan. Manalangin tayo. Pagpalain at gabayan mo nawa ang mga grupong may adhikaing pangalagaan ang buhay ng tao laban sa mga makamundong ideolohiya. Manalangin tayo. Patawarin nawa ng Diyos ang mga kahina at pagkukulang ng mga kapatid namin yumao upang tuluyan silang makasapit sa kanyang kaharian. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Amang Diyos, dinggin mo po ang aming mga panalangin, nawa ang iyong salita at Eucharistia ang maging lakas at talino namin habang naglalakbay kami patungo sa iyong kaharian. Hiniling namin ito sa magitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ng kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahalin sa iyong mga kamay, sa kapulian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha ang mga alay na may aming inihahanda sa hapag na ito na iyong dambana ay iyong tanggapin at gawa ng pagkapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa magitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumailiyo ang Panginoon. At sumili. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ipagsalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay ang marapat na kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y naging kapwa naming maasahan upang may mga mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamias ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Buwan ng pagkitiis siya ay nanai at ang kamatayan ay kanyang nalubi. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ay yung tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po nga natin. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. At sa pamagitan ng Espiritu, ginumpad na ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at tugon ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob ng maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya din naman, ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa papatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pag-alala sa atin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. At inialay namin siya ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung may narapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo yung mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang nagganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Bartolome naming Obispo at ng buong kaparian. Alahanin mo mga kapatid naming nahimlay
na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangan mo sa magitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magagaling na utos at tulong ni Jesus sa ating Panginoon Diyos, pahit po natin ang lakas loob. Inihiling namin o aming amang Diyos na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban at kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi sumayin. At sumayin. Ngayon kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Pagpalagay na niya sa kanya ay tumanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tayo po ay tumayo at manalangin. Ama naming mapagmahal, kaming nagsapakanabang sa piging ng aming kanatang kaligtasan, ay humiling na iyong bigyang kaundaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos na ngayon iyong bigay, sa magitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Pagpalagi kayong lahat mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, mayo kayong taglay ang pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos.